Kapapasok lang, hala, nagulantang ang lahat. Senator Cayetano kumpirmado na. PBBM VP Sara X Duterte natulala. Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Pag-usapan din po natin, ito po si Senator Alan Peter Cayetano sa kanya pong reaksyon dito po sa kanyang angal, no, sa presyo ng binili ng DepEd ng mga laptop para sa mga teacher. Magaganda naman sinasabi nito ni Senator Alan Peter Cayetano kung hindi ka magsusuri, kung tatanggapin mo lang yung mga sinasabi niya. How can we teach our kids that crime does not pay? Kung pagbukas nila ng TV, halos kapresyo ng MacBook Air ang laptop na binili para sa teachers nila. Kung walang tinatago, walang mawawala sa isang investigasyon. Malalaman agad ng tao kung ito ba ay dahil sa bureaucratic red tape o may nagkamali or may nangurap pa rito. Okay. So, ibig sabihin, gusto ni Peter Alan Cayetano na magkaroon sila ng investigasyon sa Senado. Nauna na si Sara Duterte. Gusto niya na, pinaimbestigahan niya na sa DepEd. Wala po kaming nakikitang problema, no, Senator Alan Peter Cayetano. Ito ang nakikita kong problema. Ine-expose nyo lang na may korupsyon. Di ba? Alam po ninyo, sabi ko nga, mag-real talk tayo. Kung makabanat kayo sa korupsyon, parang outsider kayo. Di ba? Kamakailan lang. So yan mga karibin natin tama po si Sir Badong Aratiles mga karibin natin. Yung mga ginagawa po ng mga senador, parang hanggang sa ipinaalam lang, no? Ipinaalam lang sa taong bayan na may ganito. No? Pero hindi naman nila sinusolusyonan. Kasi sila po yung mga mambabatas Senado at Kongreso. Di ba? Dapat kung may nakikita kayong mali sa ating gobyerno, dapat kayo mismo magkusa, di ba? Hindi puro sige, ipakita natin sa tao na meron na ganitong anomalya, ganitong korupsyon, di ba? So ang lumalabas dito tuloy mga karibon natin, si Senator Cayetano, Reza Hontiveros at itong si Senator Tulfo ay pare-parehas lang po ang ginagawa nila, no? Gustong-gusto talaga nila ng investigasyon dyan sa Kongreso. Pagkatapos iiwan sa ere. Iiwan na parang bula. Wala man lang tayong nakuhang, wala tayong napala. O bakit? May napapala ba ang taong bayan sa bawat investigasyon ninyo? Wala. Kasi wala namang napaparusahan. Diba? Mas mabuti pa sa korte. Diba? Kasi pagkatapos po ng hearing, dalawa lang po ang posibleng mangyari. May makukulong or may maaakwit. Sa Senado, laging puro hangin lang di ba? O gaya ng sa loto, o yung PCSO, di ba? Talagang yung taong bayan, sinusubaybayan na yun Pati ako mga karibin natin, sinusubaybayan ko na kung ano talagang mangyayari doon kaya Millionaire Robles, di ba? At the end of the day, parang bigla na lang nawala. Anong nangyari? Di ba? Malamang sa malamang ganito lang din ang gusto nila. Ni Cayetano, Trillanes tuloy na ko. Kasi sinasabi po ng iba, itong si Reza Hontiveros ay Trillanes, babaeng version ni Trillanes. Di ba? Kaya tama pong sinasabi ni Sir Badong. Ano ngayon kung mayroong ganyan? Kayo po ang nandyan, kaya kailangan magtrabaho kayo. Alam naman taong bayan ang mag-ano niyan kayo namang nasa kapangyarihan. Huwag niyo pong iiwan sa ere ang taong bayan, di ba? Huwag niyo pong pababayaan. Okay? Yun lang po yung gustong maiparating natin, di ba? Ikaw ay Speaker of the House. Ano po ba ibig sabihin ng Speaker of the House? Sa Pilipinas po, pang-apat po na pinakamataas na tao
Speaker of the House. Pinakamataas na tungkulin. Presidente, Vice President, Senate President, ika-4, Speaker of the House. Ibig po sabihin, pag namatay po yung tatlong sunod-sunod, magiging presidente natin yung Speaker of the House. Naging Speaker of the House ka eh. Di ba? Huwag nyo kaming pinaglulukod dyan sa mga corruption. Na ang tanging gagawin nyo lang ay i-expose na parang may malaking kasalan. Bahagi ka ng gobyerno. No? Kalimutan na natin itong mga bureaucratic. Alam niyo, okay lang yan kung nagsalita ka, si Robin Padilla ka. Ngayon ka lang nahalal. Nakita mo, may corruption pala, tindi pala ng corruption. Magsasalita ka ng ganyan na parang, di ba? Nabigla ka eh. Matindi pala ang corruption. Eh ikaw naman, Senator Peter Alan Cayetano, hindi ka naman po simpleng tao. Ang tagal mo ng senador eh. No? Ang tagal mo ng, naging congressman ka, Speaker of the House ka pa. Ngayon, senador ka na naman. Parang gulat na gulat kayo na may corruption. Parang gustong-gusto nyong i-expose na may corruption. Eh ano bang ginawa niyo sa corruption? Bakit hindi natapos-tapos yung lintik na corruption na yan? Ilang taong ka na bang senador? Ilang taong ka bang naging... Yan mga karibino, sa totoo lang, speaking of corruption, marami pong nagko-comment mga karibin natin. Malala po ang corruption ngayon sa administrasyong ito. Diba? May nabasa nga ako, hindi po dito sa YouTube mga karibin natin, sa Facebook, yung mga nagko-comment sa iba't ibang diba? Sinasabi nila na yung isang sinisisi si dating Pangulong Duterte dahil nga po sa pagmahal ng mga bilihin. Diba? At sinasabi nila na wag naman kayong ganyan, suportahan na lang daw, no? Si PBBM, no? Suportahan na lang daw. O kasi hindi naman daw napapababa ang presyo ng bigas within 6 years. Ibig sabihin wala talagang pag-asa mga karabin natin na bumaba ang mga bilihin. Ha? Oh. Huwag mong sabihin hindi ang korupsyon. May corruption din yan, mga karabin natin, na tumataas yung presyo ng mga bilihin, di ba? Sabi nga ng isa doon sabi po ng isa doon sa nag-comment na mas malala po ngayon kasi tingnan niyo presidente po si PBBM, di ba? Hinawakan niya ang Department of Agriculture. Kasi simula pa lang 1,000 pesos na agad ang kilo ng sibuyas. May nag-i-smuggle ng yung corruption din sa, di ba tumaas din yung asukal. Tapos ngayon daw bigas. So, sinasabi ng iba na kung kaya niyong tanggapin ng ganyan, tanggapin niyo kasi nabudol eh. Kung patuloy kayong nabudol ka na nga, tapos patuloy ka pa rin magpapabudol, aba, kayo na lang, sabi ng iba, di ba? Nagko-comment. Well, ganun din po ang opinion ko. Mga karabin natin, ikaw, ano po bang opinion mo dyan? Di ba? Na nabudol na nga tayo, tapos patuloy pa rin tayong magpapabudol. Nako naman, Buti kung tayo lang, itaong bayan, lahat ng Pilipino, umaalma sa taas ng presyo ng mga bilihin. Sinasabi rin ng iba, mga karabin natin, na hindi lang naman daw Pilipinas ang tumataas ang mga bilihin. Yun nga yung masakit Hindi lang Pilipinas. Pero ano po ang ginagawa ng ating gobyerno para maibsan po ito? Wala na ba talagang magagawa? Bilang tahimik na kung wala na po tayong magagawa at sinasabi nilang i-accept na lang natin, nasaan po yung logic mga karabin natin? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, may COVID pa, di ba? Pandemic pa. Hindi naman ganito kalataas ang presyo ng bigas. Pero ngayon mga karabin natin, bumabalik na tayo sa normal pero nawawala po yung logic mga karabin natin, no? O yan speaking of corruption lang po yan mga karabin natin. Pasensya na po kayo. Tara, patuloy po natin yung video.
congressman. Wala lang lahat yung panunukulan nyo. Panay-panawagan lang kayo na susugpuin nyo ang korupsyon. Ito hamon ko sa inyo, no? Kayong mga magagaling dyan, mga congressman, mga senador. Ontiveros, wala nang bukang bibig. Korupsyon. Alam ninyo, kaya din namin yan na vlogger Sabihin namin na masyadong korap ang gobyerno, lutasin na. Eto mga karibo natin naisip ko lang yung habang sinasabi yung corruption. Kasi parang kung laging sasambitin at laging sasabihin, laging ipapakita sa taong bayan na may corruption sa gobyerno. Like for example, wala namang corruption pero sinasabi na may corruption talaga may corruption. Ano po ang iisipin ng taong bayan? Diba? Kahit walang corruption, may corruption sa gobyerno. Kaya malaya po silang nangungurap. Wala na pong mag-iimbestiga sa kanila kasi pinukpok nila sa utak ng taong bayan, sa utak ng isang Pilipino na may korupsyon. Diba? Sa sobrang inaaraw-araw ninyo yung salitang korupsyon sa taong bayan, maiimmune na po ang taong bayan dyan. Masasanay na po at kahit may corruption, hindi na po niyan papansinin. Bakit namin papansinin ang corruption kung mataas ang presyo ng mga bilihin, di ba? Magtatrabaho kami. Para makakain. Edi yung corruption, wala na. Wala na sa isip ng taong bayan yan. Di ba? Yan nga po, no? Yun po yung sinasabi ko. Parang ano lang yan, mainstream media. Di ba? Ina-advertise nila yung corruption. Hanggang isang araw na immune na po yung taong bayan sa korupsyon. Wala nang pakialam. Nako talaga. Grabe Parang yun po talaga yung naiisip ko mga karibin natin kasi sa bawat hearing, corruption. Kahit walang corruption, may corruption din Ay nako. Lapasin niyo yung korupsyon. Hanggang doon lang kami, hanggang tokis lang. Kasi yun ang trabaho namin, magsalita lang. Kayo. No? Kaya kayo binuboto dyan para lutasin nyo yung hindi namin kayang mga pangkaraniwang mamamayan. Ang tagal-tagal ng may korupsyon. Sinasabi nyo, matagal na yung mga korupsyon na yan. Bakit nariyan pa rin? Ano ba yung ginagawa ninyo para mapigilan yung korupsyon na yan? May pondo po kayo lahat. Dakdakan kayo ng dakdakan sa media. Ngayon po, hindi nila sa media, sa social media. May kanya-kanya kayong mga account, may kanya-kanya kayong mga follower na mga vlogger, no? Dakdak kayo dito, dakdak doon ng tungkol sa korupsyon ng Pilipinas. Hindi ba mas nararapat na lutasin na natin yan? Ito hamon ko sa inyo, no? Kung hindi nyo talaga kayang lutasin yung korupsyon, isang taon, bigay nyo sa akin pondo nyo. Lahat ng umaangal dyan sa Senado, bigay nyo sa akin pondo nyo na isang taon. Lulutasin ko yan. At pag hindi ko nalutas ng isang taon, magre-resign ako. Nanginaya. Kayo ba, gagawin nyo yun? Kaya nyo ba yun? Kasi alam po ninyo, mga senador at congressman, na palaangal sa korupsyon. Parang nagre-report lang kayo sa amin na may korupsyon sa gobyerno at tak. Butak-tak, may korupsyon, butak-tak. Kaya po namin kayo hinalal, pag may nakita kayong problema, lutasin nyo. Di ba mas masarap na nire-report ninyo, eto na, lutas namin, no? Nakita namin. So yan yung mga karib natin talagang minamind conditioning noong taong bayan about dito sa korupsyon. Sa gaya nga ng sabi ni Sir Badong Arateles, matagal na pong may korupsyon. Bakit mayroon pa rin hanggang ngayon? Diba? Kasi wag naman tayong magbulag-bulagan, no? Tayong lahat, alam po natin mga karibin natin kung bakit po tumakbo ang mga ito sa mataas na posisyon. Diba? Gagastos po ba ang mga iyan sa kampanya? Diba? Kung wala po silang personal na interest sa kaban ng bayan. Diba? Speaking of corruption, mga karibin natin, ito hindi naman napatunayan na corruption, no? Pero kasi hindi pinagpatuloy ni Senator Tulfo. Ngayong buwan ng Pebrero,
6 po ang nanalo. Sa loto. Akalain mo yun, mga karibin natin, ha? From day 1, February 1 to 29, meron pong 6 na nanalo. Milyones po yan, ha? Simula po nang na-stop siguro yung investigasyon dyan sa Kongreso ni Senator Raffy Tulfo. Aba, sunod-sunod, weekly yata. Sobra pa sa weekly kasi pag weekly lang, 4 lang sana. Diba? Pero 6 eh. Ibig sabihin, sobra po. Mga ilang araw lang, may nananalo na naman. Congratulations! Yan ha. Well, anyway mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At yan nga po mga karabin natin, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. Maraming salamat po.